So, pasensya na medyo matagal nagsimula. May mga inantay lang tayo na mga estudyante. So, kamusta naman kayo? Thumbs up naman kung okay lang kayong lahat. Thumbs up. Okay. Ayan. Nakikita ko marami nagta-thumbs up yan. Thank you. So, ngayon, syempre, bago tayo magsimula, yung mga iba po dyan na pa-change na lang ng pangalan nyo, no? Parang naka-change naman na lahat. So, yan. So, okay. So, ngayon, bago tayo magsimula, syempre, magkakaroon muna tayo ng panalangin. Next slide po, Teacher Pia. Wait lang natin. Sorry sa delay. So, dapat may sound siya pero meron lang. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Okay, ayan. Thank you. So, sana nabuhayan kayo no, sa ating maikling panalangin. So, ngayon, syempre, bago magsimula ang ating panalangin, gusto ko munang malaman ninyo ang iba't iba nating classroom rules. So, next slide po. Ayan. So, ayan ang ating mga classroom rules. So, sa una, pwede bang pakibasa ito, Shania? Shania, nandyan ka ba? So, siguro may problema siya sa ano no, sa mic niya. So, how about Jillian? So, pwede bang pakibasa yung una nating class rules? Siguro din nakabukas ang camera sa oras ng klase. Ayan, okay. So, nga pala student, gusto ko sana nakabukas yung on cam ninyo. Yan. Una nang sinabi ni Jillian, no? Siguraduhin nakabukas ang camera sa oras ng klase. So, pwede bang magbukas tayo ng ating camera? Yan. So, yan. Can we please open our cams? Hello? Ayan. Pwede ba tayong magbukas ng ating camera? Wala pa ako nakikita ang nagbubukas ng camera nila.
Yan. So, ayan si King, si JV, nagbukas na yan. Sino pa? May mga inaantay pa tayong dapat magbukas ng camera kasi unang-una nating rules is siguraduhin nakabukas yung camera natin sa oras ng klase. Ayan. So, na yung, how about the others? Si King pa lang tsaka si Nathan yung nakikita kong nagbubukas ng camera nila. Okay, so kung yung iba, siguro tinatry pa lang nilang buksan yung camera nila, no, dahil din siguro sa data nila. Pwede bang pakibasa ng pangalawa muna nating class rules, King, kung kaya mo. Hello, King. Pwede bang pakibasa ng pangalawa nating class rules? Pinutin ang raise hand button kapag may gustong sabihin. Okay, kapag may gustong sabihin or kapag gustong sumagot, okay, so pipindutin lang natin yung raise hand button. And then pakibasa naman ng pangatlong class rules natin, King. Maaaring buksan ang mikropono kapag gustong sumagot. Okay, thank you. And sa ating pang-apat naman na class rules, pwede bang pakibasa ito, Ayumi? Siguraduhin nakikinig sa oras ng klase. Yan, syempre napaka-importante niyan dahil ano tayo matututo, 'di ba, kung hindi tayo nakikinig sa guro. So, thank you sa pagbabasa ninyo. And then, bago tayo magsimula ulit is gusto kong malaman ninyo kung ano nga ba yung mga pwede nating matutunan or kung ano nga ba yung gusto nating matutunan ngayong araw. So, next slide. Okay, so ayan ang ating mga layunin. So, pwede bang pakibasa ng una nating layunin, Hana? Sorry, Maxine. Natutukoy ang mga kabutihang dulot at paghahanda sa panahon ng pag-iisa, pananahimik, at pananalangin sa tulong ng pamilya. Thank you. Pakibasa ng pangalawa nating layunin, Mac. Okay, so may problema yata sa mic si si Mac. So, how about Hana? Yung una pa, teacher. Yung pangalawa nating layunin. Okay po. Napatutunayan na ang paglalaan ng panahon sa pag-iisa, pananahimik at pananalangin sa tulong ng pamilya ay nakatutulong upang magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos at positibong pananaw sa buhay. Okay, thank you, Hana. And then, sa ating pangatlong layunin naman, pwede bang pakibasa ito, Shania, kung kaya na nating magbukas ng mic? Na isa sa kilos ang paglalaan ng panahon sa pag-asa, pananahimik, at pananalangin sa tulong ng pamilya. Okay, thank you. Ayan. So, ayan ang ating mga layunin ngayong araw at sana talaga matutunan natin yung mga iyan sa pagtatapos ng ating klase. So, bago tayo dumako sa ating formal na diskusyon, syempre magkakaroon muna tayo ng mga gawain. So, sa una nating gawain, tinatawag natin itong reveal the hidden picture. So, babasahin ko yung panuto. So, pumindot ng 10 tiles at hulaan kung ano ang nasa larawan sa likod ng mga tiles na ito. So, kung meron kayong extra phone, pwede nyo itong gamitin. Yung QR code, pwede nyo siyang magamit. Pero, isisend din ni teacher yung link para makita nyo. So, ganito yung makikita nyo. Ito yung nakikita nyo ba yung mga blue na boxes or tiles? So, ayan. Para ma-reveal nyo yung picture sa loob niyan or sa likod ng mga yan, pipindot tayo ng ng 10. So, be honest, dapat 10 lang. And then, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para ma-reveal natin yung picture.
Kung ano nga ba yung nasa picture or nasa likod ng mga tiles na iyan. So, send ko yung link. A moment. Okay, so sinend na ni Teacher Charlene yung link. So, pwede na natin itong puntahan. Thank you. Teacher, parang wala pong lumalabas na link. Ay, sorry, send ko ulit. Wait lang. Ayan na, nasend na ni Teacher Charlene. Pwede natin itong puntahan. Thank you. Magbibigay ako ng 1 minuto, okay? Maaari bang malaman kung may access kayo or nakikita nyo na yung link na sinend ko? Nakikita. Hindi pa po, ma'am. Yan. Ayun, thank you din, Gwen, sa pag-confirm. Thank you. So, pwede bang mag-raise hand yung mga estudyante or mga mag-aaral na nagkaroon na ng access or nakapindot na ng 10 box or tiles? Okay. So, ayan, nakalipas na yung 1 minuto, no? Medyo lumagpas nga tayo ng 1 minuto. So, pwede bang malaman kung dun sa 10 tiles na pinindot nyo is na kita nyo yung larawan or may idea ba kayo kung ano yung nasa likod ng larawan? Sige nga. Okay, so si Gwen, ano yung sa tingin mo yung nasa likod ng mga larawan na iyon? Or sa likod ng mga tiles? Ano yung nakita mo? Picture po ng nagpe-pray. Okay, nagpe-pray daw. Sige, sa iba, may ano ba? May mga iba ba kayong napansin or ano ba yung larawan? Kasi sabi ni Gwen, ano daw, 'di ba? Babae daw na nagdadasal. So how about the others? Ganon din ba yung nakita ninyo? Ganon din ba? Raise hand button kung oo. Okay, so si nagtaas ng kanyang kamay, nawala agad eh. So, ayun. Ganon din ba yung nakita nyo? So, thumbs up lang kung oo. Kung ayun din yung nakita ninyo. Or kung ano yung nakita nyo, or agree ba kayo sa sinabi ni Gwyneth na nagdadasal daw? So kayo, ganon din ba yung nakita ninyo sa likod ng mga boxes na iyan? Opo. Opo. Okay, thank you. So,
Okay, so i-reveal na ni teacher yung yung picture So, next slide. Ayan. So, Gwyneth, kasi ikaw yung unang sumagot kanina, maaari bang malaman kung ayan yung nakita mong picture kanina sa likod ng mga tiles na yon? Yes po. Yes, okay, that's good. So, ayan yung nakita natin kanina or ayan yung larawan na nasa likod ng mga tiles na iyan. So, ang una kong kung nakita nyo siya na nagdadasal, kayo, nagawa nyo na bang magdasal? Or nagawa nyo na ba yung ginagawa ng babae sa larawan? So, thumbs up nga kung oo. Okay, so si Mac daw is nagawa niya na daw ito. How about the other? Si Mac lang ba yung nagawa na to? Okay, so si Jillian din, si Justin din, nagawa na rin daw ito, pati si JB. Okay, so Teacher, yes. pa-open mo yung camera ng mga students. Yes, so pwede bang pa-open ng camera natin? Di ba kasi yung unang-una nating rules kanina is dapat naka-open yung camera natin. So, pwede bang mag-open? Kanina may mga naka-open ng camera. Si Nathan naka-open na siya. So, how about the others? How about the others? Pwede bang mag-open din tayo ng camera? O si Ayumi, nag-open na siya ng cam niya. Okay, so sino pa? Yung mga ibang hindi dyan naka-open ng cam. Okay, si Justin, si King, nakita ko nag-open na sila ng camera nila. Okay, so mag-open tayo ng camera para masunod natin yung class rules natin kanina. Unang-una pa naman natin classroom rules yun, tapos hindi natin susundin, di ba? So, yes, open tayo ng camera. So, nakikita ko na si Jillian. Thank you sa pag-open ng camera. And then, babalikan ko lang yung tanong ko kanina, no? So, sinabi nyo na ginagawa nyo nga yung ginagawa ng babae na nasa picture. So, kung ginagawa nyo ito, ano naman yung dahilan kung bakit nyo ito ginagawa? Tingin nyo, ano yung dahilan kung bakit tayo nagdadasal? Or katulad nung nasa larawan, bakit? Bakit nga ba natin ito ginagawa? So, Ayumi, sige. Nagpapasalamat po sa Panginoon tsaka humihingi po ng patawad sa mga kasalanan na nagawa po natin. Okay, thank you. Napakaganda ng kasagutan ni ni Ayumi. So, sabi niya nagpapasalamat and nanghihingi ng tawad sa Diyos. So, how about the others? Ano pa kaya yung iba nating dahilan? Or bakit nga pa tayo nagdadasal? Si Ayumi lang ba? How about the others? How about King? Pwede bang malaman kung bakit ka nagdadasal or ginagawa mo ba ito? Para po mapalapit sa Diyos. Okay, para daw mapalapit sa Diyos. Thank you sa iyong kasagutan. And ngayon naman, nakikita natin yung babae, diba? So nagdadasal siya. Ano ba yung mga aksyon na ginagawa natin kapag nagdadasal tayo? Or paano nga ba tayo nagdadasal? Kayo, paano kayo nagdadasal? Ano yung mga ginagawa niyo? Raise hand lang kung gustong sumagot. Okay, so si JB, gusto niyang sumagot. Ano yung mga action na ginagawa mo, JB? JB? Nakapikit po. Nakapikit siya. Okay. So how about the others? Thank you, JB, sa iyong kasagutan. Okay, so nakikita ko si Jillian. Jillian, ano yung ginagawa mo kapag dadasal ka? Tulad ka rin ba nung nasa larawan? Opo, sa Catholic po, nagsa-sign of the cross po. Nagsa-sign of the cross. Okay, thank you. Okay, so may iba pa bang gustong sumagot? May nakapikit, may nagsa-sign of the cross. Ayan, ayun yung mga kasagutan ninyo. How about the others? Wala na yata, no? So, ayan. Itong gawain natin ay makakatulong para sa ating formal discussion mamaya. So, ngayon, magkakaroon ulit tayo ng panibagong gawain. So, ready na ba kayo? Thumbs up naman kung oo. Ayan. Thumbs up.
Okay, thank you. Ayan. Halos lahat ay nag-thumbs up na, so ready na yata talaga sila. Ready na yata talaga kayo. Okay. So, may nakikita pa rin akong na hindi naka-open cam so I'll encourage you guys na mag-open cam tayo. So, ngayon naman, para sa ating pangalawang gawain, pinamangatan natin itong ang aking katuwiran. So, babasahin ni Teacher Charlene yung, yung panuto. So, tukuyin kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng angkop o di angkop na kilos. So, pagtapos tukuyin ay bibigyan ng katuwiran. So, may send ulit na link si Teacher Charlene and then doon isusulat nyo kung angkop ba yung mga kilos nila and then at bibigyan nyo ng katuwiran kung bakit siya angkop, kung bakit hindi siya angkop. So, eto na, bibigay sa inyo ni Teacher Cha yung link lang. And then, sabihin nyo lang sa akin kapag may access na kayo. Okay. Ayan. So, sorry, hindi ko pa nasisend pala. Okay, ayan. Nasenda ni Teacher Cha yung link ng ating pangalawang gawain. So, pa-thumbs up naman kung may access kayo dito. Okay, so si Jillian may access na siya. How about the others? Si Gwyneth, meron na din. Si Jaya, meron na rin. Si Nathan, okay. So si Justin, so halos lahat naman na tayo ay may access. And sabihan nyo lang si Teacher Cha kung wala kayong access para matulungan ko kayo. So sa ating gawain na ito, meron kayo makikitang 4 na sitwasyon. Okay? And ayan yung code din, yung QR code din na maaari nyo gamitin. Kung hindi nyo ma-access yung link natin, pupunta lang kayo sa nearpod.com. Bibigyan kayo ni Teacher Cha ng 4 na minuto para sagutan ito.
Meron na lamang tayong 1 minute and 30 seconds. So, sana patapos na kayo. And please guys, open tayo ng camera ha. Okay, so time's up na. Ayan. Okay. Tumunog na yung aking timer. So, maaari bang malaman kung natapos nyo yung ating gawain? Kung nasagutan ba lahat ng kung nasagutan ba nating lahat yung 4 na katanungan? So, yun na. Thumbs up tayo kung nasagutan na natin. Okay, so nakikita ko naman dito talaga na lahat kayo ay nakapagsagot. And 13 students, meron ako ngayon ditong 13 students. And yes, lahat naman sila is nakapagsagot sa ating gawain. So, ipe-present lang ni Teacher Charlene kung ano nga ba yung mga sitwasyon na tinanong natin sa ating gawain. So, sa unang slide, ayan. Si Carlo ay sa unang sitwasyon, si Carlo ay napagalitan ng kanyang ina dahil nag-away sila ng kanyang nakababatang kapatid. Imbis na sumagot at magpaliwanag ay nanahimik na lamang si Carlo at pinagnilayan ang nangyari. Sa pangalawa naman, inaya ni Mark si Aya na maglaro ng video games dahil matagal na silang hindi nagkikita. Naalala ni Aya na siya ay magsisimba kasama ang pamilya. Kahit na matagal nang hindi nakikita ang kaibigan ay mas pinili pa rin ito na sumama sa kanyang pamilya upang magsimba. At sa pangatlong sitwasyon naman ay sa pangatlong sitwasyon, ang pamilya Santos ay palaging naglalaan ng oras para manalangin bago matulog. Isang gabi ay inanyayahan sila sa isang pagdiriwang, kahit na halos wala ng oras ay nagdasal pa rin sila bago umalis ng bahay. At sa ating pang-apat na sitwasyon, si Clyde ay kilala bilang makulit na bata at madalas siyang napapagalitan dahil dito. Isang araw ay napagalitan na naman siya dahil nabasag niya ang flower vase. Si Clyde ay nalungkot at humingi ng tawad sa kanyang magulang. Siya ay dumiretso sa kanyang kwarto at naglaan ng oras para magdasal at magsisi sa kanyang ginawa. So ayan yung ating mga sitwasyon na nasa ating gawain. So tinanong ko kayo kung sang-ayon ba kayo or angkop kaya yung mga sitwasyon na ito. So maaari bang malaman kung ang lahat ng sitwasyon na ito ay or ano ba yung napansin nyo sa mga sitwasyon na ito? So siguro yung unang munang katanungan ni Teacher Charlene is, angkop ba lahat ng sitwasyon na ito? Thumbs up or raise hand button tayo kung gustong sumagot. Sa tingin nyo ba angkop lahat ng sitwasyon na ito? Okay. So si Ayumi, oo daw, nag-thumbs up siya, no? So yes, si Mac din is nag-thumbs up siya. So lahat daw ng sitwasyon ay nagpapakita ng angkop na kilos.
gusto namang malaman ni Teacher Charlene kung ano yung napansin nyo sa mga sitwasyon. May napansin ba kayo sa sitwasyon 1, sa sitwasyon 2? Okay, so si Ayumi, gusto niyang sumagot. So, sige Ayumi, ano yung napansin mo sa mga sitwasyon na ito? Sa lahat po ng sitwasyon, sinasabi po rito na mahalaga po na tsaka inuuna po yung pagdarasal, tsaka nagsisisi po sila sa mga kasalanan na ginawa po nila. Okay, thank you. Ang ganda ng kasagutan ni ni Ayumi. So sabi niya sa mga sitwasyon daw is pinapakita yung importansya ng pagdarasal at yung pagninilay daw ng mga tauhan sa sitwasyon. So thank you for that answer. Ngayon naman, kung napansin nyo na may pagkakapare-parehas or may tulad yung mga sitwasyon na nasa ating gawain, gusto namang malaman ni Teacher Cha kung ano nga ba yung kahalagahan or sinabi ni Ayumi 'di ba na na pagdarasal. So ano yung katangian ng mga tauhan dito sa sitwasyon kung pinapakita nila yung importansya ng pagdarasal? Ano sa tingin niyo yung katangian nila? So si Ayumi lang ba yung yung gustong sumagot? How about the others? Baka gustong sumagot ng iba. Okay, so siguro magtatawag na lang si Teacher Chano. Kasi sabi ni Ayumi kanina, 'di ba, is yung pagdarasal, yung napansin niya talaga dito. So kung ganun din yung napansin ninyo, ano kaya yung katangian nila? Ano yung katangian ng mga sitwasyon? Ano yung katangian ng mga tauhan sa sitwasyon na ito? So, how about King? Maari bang sumagot? Or si Nathan, nagre-raise hand siya. Ano po, ma'am? Lahat po sila may takot po sa Diyos at lahat din po sila ay lahat po ng sitwasyon ay yung pinapakita po nila yung paraan ng pagdadasal po nila. Paraan ng pagdarasal. So ayun nga, kung may takot sa Diyos, kung pinapakita nila yung paraan ng pagdarasal, ano yung katangian nila? Or ano yung masasabi niyo sa mga tao na nagdarasal or parang pinapahalagan yung pagdarasal? So sige, si King, ano yung katangian nila kung ganun? Isa pong malapit sa Diyos, tapos isa po silang maka-Diyos, isang matatag na Kristiyano po. Parang Maka-Diyos, matatag na Kristiyano. And thank you for that answer, no, King? Okay, so may iba pa bang gustong sumagot? Sorry, teacher. Time's up na po. Okay. Okay, so, ayan. Ang pinakita lang naman sa mga sitwasyon na ito, ipinakita yung kahalagahan ng pagdarasal kagaya ng sinabi ni Ayumi kanina and yung pagiging maka-Diyos nga na nasabi naman ni King. So ngayon, para mas maintindihan pa natin ang ating naging diskusyon ngayong araw, tinatawag ko ngayon si Teacher Pia. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. So, ayun, ako nga si Teacher Pia. So, ayan, ako si Teacher Pia and ako naman ang susunod na inyong magiging guro. So, ayan, bago ang lahat, pwede ba makita yung mga hindi naka-open camera na mag-open camera? And remind ko lang din na ang bawat mag-aaral ay dapat palitan ng kanilang Zoom name sa kanilang first and last name. So, ayan, pwede ba makita? Ayan, so nakikita ko si Maxine, naka-open camera, si Justine, si Ayumi, si Jeya, si King, si Nathan, si Jillian, si Shania, si Mac. Ayan. So, pwede bang papalitan yung pangalan? Sino yung naka-link plus iPhone? Ayan, papalitan na lang yung pangalan ng first and last name. So, para ma-identify kayo ni teacher and matawag kayo ni teacher ng inyong
pangalan. Ayan. So kapag make sure natin na naka-open camera tayo at all times. And if hindi naman kaya ng data, pwede namang chat kay teacher or mag-message na lang dito sa chat sa Zoom link sa Zoom natin. Okay. Si Prof po. Okay po. So ayan. So sige, inform me kung hindi kaya ng data yung pag-open camera at all times. So, ayan. So, ngayon, ang tatalakayin natin ay ang paglalaan ng panahon sa pag-iisa, pananahimik at pananalangin sa tulong ng pamilya. Ayan. So, una, tatalakayin natin yung mga mabuting dulot ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin. So, sa tingin nyo, ano ba yung mga mabuting dulot ng pag-iisa? Ayan, pwede mo bang, Jeya, alam mo ba kung ano yung mga mabuting dulot ng pag-iisa aside sa mga nandito sa PowerPoint o sa slide natin? Ano po ulit? Ayan, sige, ulitin ko. Meron ka bang idea kung ano yung mga mabuting dulot ng pag-iisa? Comfort po. Comfort, okay. Si Nathan naman, meron ka bang idea kung ano yung mabuting dulot ng pananahimik? Nathan? Ano po, ma'am? Pagkakaroon po ng malawak po na kaisipan. Sorry, magkakaroon ng malawak na? Pagkakaroon po ng malawak na pag-iisip po. Okay, magkakaroon ng malawak na isipan. Okay, Teacher, Yes. good morning po. Oo, teacher, pwede pa pong malaman muna namin ang ibig sabihin ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin para po makapagbigay kami ng mabuting dulot nito. Okay. So, sige, maraming salamat sa iyong tanong, no? So, ang pag-iisa ayun ay ang pagkakaroon ng oras ng isang tao sa kanyang sarili. So, sa pag-iisa, maaaring ang tao na yon, for example, si teacher. Si teacher ay piniling mag-isa. So, pinili ko na manahimik, nang wala akong kasamang ibang tao or wala akong kasama na kaibigan, kamag-anak, o sino mang malapit sa akin. So, ayun ang pag-iisa. Ang pananahimik naman, ito yung maaaring meron kang kasama, excuse me, pasensya. Maaaring mayroon kang kasama ngunit ikaw pinipili mo na manahimik o hindi magsalita. Habang ang pananalangin naman, ito ay ang pagdadasal o pagdadasal sa Kristiyano o sa mga ibang relihiyon, yun yung manifesting. Alam niyo ba yung salitang manifesting? So, ayun, di ba? For example, tayo, nagmay-manifest tayo na sana pataas yung grade ko sa exam. So, ganon. Yun yung pananalangin. So, may hinihiling tayo sa nakakataas o kung sino man yung pinapaniwalaan natin. So, ayun yung ibig sabihin ng pag-iisa, pananahimik, at pananalangin. So, ngayon, nasagot ko ba yung katanungan? Nasagot ko ba yung katanungan mo sa nag-raise hand? Thumbs up na lang po thumbs up na lang if nasagot ba ni teacher yung katanungan ng maayos. Ayan, sige, mukhang nagkakaroon ng technical difficulties. Ayan, so
Sige, so dito muna tayo sa mabuting dulot ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin. So dahil alam na natin yung kahulugan ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin, ngayon alamin naman natin ano ba yung mga mabuting dulot nitong mga ito. So una, sa pag-iisa, ang pag-iisa daw ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip ng isang tao. So, kapag nag-iisa kasi tayo, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga realizations, nagkakaroon tayo ng mga reflection sa sarili natin na ay dapat pala ganito, medyo hindi na pala nagiging maganda yung performances ko sa school o kaya ay parang may mali akong nagawa sa kaklase ko nung nakaraang araw. So, ganun yung sa pag-iisa. Isa pa, so dahil nga nakapagbibigay ito ng kapayapaan, mas nagkakaroon tayo ng malinaw na pag-iisip. Pangalawa, nararamdaman ang kilos ng mga mag-aaral. So katulad nga ng example ni teacher kanina, no? So nakakapag-reflect tayo. So pagka nag-iisa kasi tayo, parang for example, nag-o-observe na tayo. So pag mag-isa kasi tayo, for example, sa classroom, pinili nating mag-isa lang. Tapos pinapanood lang natin yung mga kaklase natin. Di nakikita natin o na-o-observe natin kung ano ba yung mga ginagawa ng mga kaklase natin. So, nakikita natin doon na may mga nag-uusap-usap, may mga nagre-review, may mga naglalaro. So, doon nakikita natin kung ano ba yung karaniwang ginagawa ng mga kaklase natin kapag free time natin sa school. Next, sa pananahimik. So, yung pananahimik daw, nakatutulong ito sa pagkakaroon ng sariwang pag-iisip. So, dahil nga nananahimik tayo, nagkakaroon din tayo dito ng reflections. So, mas yung kapag nananahimik tayo, yung brain natin o yung utak natin ay pinipili din na hindi gaanong mag-isip o hindi mag-isip ng kung ano-anong bagay. Yes, may katanungan ba, Justin? Yes po, teacher. Gusto ko lang po itanong na meron po bang masamang dulot ang pag-iisa, pananahimik at panalangin? Okay. So, maraming salamat sa tanong mo 'no. Magandang katanungan 'yon. So, dahil nga pinag-uusapan natin yung mabuting dulot, siyempre mayroon din itong mga masasamang dulot. So, kapag labis na ang pag-iisa, pananahimik at pananalangin ng isang tao, mayroon na itong masamang epekto. So, maaaring sa pag-iisa ng isang tao, mas pinipili niya na i-isolate yung sarili niya kaysa sa ibang tao. So, malaking problema na ito para sa kanya, no? So, sa pananahimik, ganun din. Mas pinipili ng isang tao na kimkimin o manahimik na lang. Kimkimin niya yung mga gusto niya, yung mga dapat bino-voice out niya o sinasabi niya sa ibang tao. Sa pananalangin naman, actually hindi sure si teacher 'no, kung may masamang dulot ba o yung pananalangin. So, ang nakita lang kasi ni teacher ay yung sa pag-iisa at yung sa pananahimik. So, nasagot ko ba na yung tanong mo, Justin? Yes po, teacher. Okay. So, ayan. So, proceed tayo balikan natin yung kung saan naputol si teacher 'no. So, sa pananahimik, ayan. So, sa pananahimik, ayan nga, nagkakaroon nga ng sariwang isip. Pangalawa, nagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa nakakataas. So, sa pananahimik kasi minsan, dito na din pumapasok yung pananalangin. So, pag nananahimik kasi yung isang tao, minsan, naiisip na din nila na nagkakaroon
nagkakaroon na rin sila ng pag-iisip na manalangin. So minsan humihiling na sila. So for example, nananahimik si teacher. So biglang sa pananahimik ni teacher, bigla ang nagkaroon ng naisip ni teacher na manalangin, na humiling na, ay sana maging mabait yung mga estudyante ko sa araw na ito o sa mga mag-aaral ko sa araw na ito. So ganon. So nagkakaroon na rin tayo ng malalim na relasyon sa nakakataas. Next, pananalangin. So ito na yung pananalangin. Dahil nga pumasok na si pananalangin sa pananahimik, so si pananalangin, ang magandang dulot niya ay nagdudulot ng magandang ugnayan. So nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa higher being. So kung Katoliko tayo or Christian tayo, nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa dun kay God. Tapos sa iba naman natin, sa iba namang relihiyon, kay Allah o kaya sa mga pinapaniwalaan natin na higher being. So nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan doon. Pangalawa, nagpapatibay sa relasyon. So nagpapatibay sa relasyon. O yun nga, dahil nga nagkakaroon tayo ng magandang ugnayan, nagkakaroon din tayo ng matibay na relasyon sa mga higher being o dun sa mga sa higher being na pinapaniwalaan natin. Okay, so kayo naman, tatanungin ko kayo, ano kaya, dahil natanong ko na kanina yung pananahimik at pag-iisa, sa tingin nyo, ano kaya yung magandang dulot? Ano pa yung magandang dulot ng pananalangin? Jillian? Nakagaan po siya ng loob. For example po, nag-open ka po sa Panginoon. Pag nananalangin ka po gano'n, nakakagaan po siya sa pakiramdam. Yes, tama. Okay, so meron pa ba? May naisip pa ba? King Ned? Katulad po ng sinabi ni Jillian po, nasabi po natin lahat ng problema natin sa Diyos na di po natin masabi sa ating mga kapwa po. Kaya po gumagaan po yung loob natin kapag Yes. nanalangin po tayo. Yes, tama yon. Okay. So, ayan, naintindihan yung mga mabuting dulot. So, bago tayo pumunta sa susunod, mayroon bang katanungan, clarifications? Mayroon bang katanungan sa mga mabuting dulot? Ayan, mukhang wala naman. So, next tayo. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga kahalagahan ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin. So kung kanina yung mga mabuting dulot o yung mga magandang nagagawa ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin sa sarili natin. Ngayon naman, makikita natin dito yung kahalagahan ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin. So una, ito yung sa pag-iisa, nakatutulong daw ito sa pagbibigay ayos sa emosyon ng isang individual. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng malinaw sa pag-iisa kasi nare-realize natin o naaayos natin yung mga emotions na nalalabas natin sa sarili natin at sa ibang tao. Pangalawa, pwede mo bang basahin yung sa pangalawa, Maxine? Ayan, mukhang nawala si Maxine. So, sige, Shania, pwede mong basahin yung pangalawa sa pag-iisa? Nakatutulong sa pagkakaroon ng kamalayan sa kasalukuyang nangyayari. Yes, so ito daw ay nakatutulong sa pagkakaroon natin ng kamalayan sa kasalukuyang nangyayari. So, for example, ngayon kasi medyo madami nang nangyayari sa paligid natin, no? So, for example, ikaw, si teacher, no? For example, si teacher, ang dami nang nangyayari sa paligid niya, sa bahay nila, sa bahay namin, magulo, tapos meron pa sa work, tapos meron pa sa community. So,
yung mga nababalita sa news, so medyo marami nang nangyayari. So ang pag-iisa nakatutulong ito para ma-identify natin ano ba yung mga dapat nating unahin o ano ba yung mga dapat na yung mga dapat na intindihin natin sa dami ng nangyayari sa paligid natin. So nagkakaroon tayo ng kamalayan. Next, sa pananahimik naman, pwede mo bang basahin yung una? Nathan? Nandito pa ba si Nathan? Ayan, mukhang wala din siya. So sige, Ayumi, pwede mong basahin yung una sa pananahimik? Nakapagbibigay pagkakataon upang makapagbuni-muni. Yes. Okay. Nakapagbibigay ng pagkakataon upang makapagmuni-muni. So sa pananahimik natin, dito tayo nagmumuni-muni. So dahil nga nananahimik tayo, maaaring nagmumuni-muni tayo o iniisip natin, ina-analyze natin yung iba't ibang bagay na nangyayari. Next, yung pangalawa, pwede mo bang basahin? King? Nakakatulong sa pisikal na pangangailangan. Yan. So, nakatutulong daw sa pisikal na pangangailangan. So, si pananahimik, hindi lang siya nakatutulong sa ating pag-iisip. So, nakatutulong din siya sa pisikal dahil nare-relax tayo. So, ayan, may tanong ata. May tanong po ba? May tanong ba? Si Nonita? Meron bang tanong? Naka-raise hand siya. Sige. Mukhang nakalimutan niya lang magbaba ng raise hand kanina. No? So, ayun. Balik tayo. So, nakatutulong nga ito sa pisikal na pangangailangan. So, nare-relax kasi yung katawan natin kapag nananahimik tayo dahil nare-relax yung utak natin, nare-relax din yung katawan natin. Next, sa pananalangin naman, ano yung kahalagahan ng pananalangin? So, pwede bang basahin mo ito, Shanaya? Nakahuhubog sa mabuting katangian at asal. Okay. So, dahil sa pananalangin natin sa nakakataas o sa mga pinapaniwalaan natin, nahuhubog yung katangian natin at yung mga mabuting asal. So, dahil sa pananalangin, mayroon tayong mga sinusunod. Tama? So, nag-guide tayo kung ano ba yung dapat, ano ba yung tama, ano yung mali. So, ayan. Kaya nahuhubog yung mabuting katangian at asal ng isang tao. Next, yung last natin. Pwede mo bang basahin, Jeya? Ito ay uri ng paglilingkod. Yes, uri ng paglilingkod. So, yung pananalangin ay uri din siya ng paglilingkod sa ating mga simbahan, parokya, o kaya sa nakakataas o sa mga pinapaniwalaan natin. Okay. Next. Dahil tapos na tayo sa kahalagahan, dito naman yung mga kilos o gawain sa paglalaan ng panahon sa pag-iisa, pananahimik at pananalangin. So, sa pag-iisa, una na dyan, pagtuklas sa mga bagong interes. So, dahil nga nag-iisa tayo, nagkakaroon tayo ng observation o kaya naiisip natin na ay baka kaya nating gawin yung yung mga bagay na interesado tayo. So for example, si teacher ay hindi naman ako marunong mag-gitara. Pero dahil may mga oras o may mga araw na pinipili kong mag-isa, interesado ako sa
na matuto mag-gitara. So, ginawa ni teacher, bumili si teacher ng gitara, tapos nag-aral ako na mag-gitara. So, ganon, nakakatuklas tayo ng mga bagong interes natin. Pangalawa, pwede mo bang basahin? Maxine, ayan, nandiyan na si Maxine. Pwede mo bang basahin yung pangalawa sa pag-iisa? Pakikinig sa tunay na kailangan mo. Yun, ayan. So, nagkamali pa. So, yan, tama yan. Pakikinig sa tunay na kailangan mo. So, dahil kasi nag-iisa tayo, nare-realize din natin na may mga bagay na akala natin kailangan natin, pero hindi. Gusto lang pala natin siya. So, nalalaman natin dito yung needs and yung wants natin. So, dahil kasi ang dami nang nangyayari sa paligid natin, minsan, kapag madaming tao sa paligid natin o nakikihalubilo tayo sa ibang tao, hindi na natin na-analyze kung ano ba yung kailangan at gusto natin. So, dahil nag-iisa tayo, nare-realize natin na may mga bagay na kailangan talaga natin at may mga bagay na gusto lang natin. Okay? Next, pananahimik. So, sa pananahimik, yan. Pwede natin gawin yung meditation. So, dahil nga, alam nyo ba yung meditation? Thumbs up nga if alam yung meditation. Ayan, nakikita ko sila. Ayan, mukhang hindi alam ni Justin ano yung meditation. Teacher, question po. Ayan, may question. Opo, teacher, yung slide niyo po hindi gumagalaw. Isa lang po ba ang slide na ipapakita niyo sa amin hanggang pagkatapos ng lecture? Ay, sige. Simula po kaninang nagsimula kayo, yung palang pong 3 tao nagdadasal. Ito na yung slide para sa mga kilos o gawain sa paglalaan ng panahon sa pag-iisa, pananahimik at pananalangin. Bali, ito yung kaninang slide natin, yung kahalagahan. Nakikita ba? Meron po bang tungkol sa definition? Sa definition ay wala, pero binigay lang ni teacher kung ano yung definition ng pag-iisa, pananahimik at pananalangin. Okay, so 2 lang po ang slide natin sa lecture namin, teacher. 3. Una, ito yung mabuting dulot. Pangalawa ay yung kahalagahan. At itong pangatlo ay yung mga kilos o gawain. Okay po, teacher. Thank you. Ayan. So, ayun. Balikan natin yung, kasi nakita ko si Justin, nag-thumbs down siya sa, hindi niya ata alam yung, ibig sabihin ng meditation. So, yung meditation, para sa kaalaman ng lahat, so baka mayroon pang may hindi alam, no? So, yung meditation, ito ay yung nananahimik tayo and then nakapikit tayo. So, sa meditation kasi pwede tayong nakahiga, pwedeng nakaupo. So, yun yung pinipili natin na manahimik at hindi ko mausap ng ibang tao at pumikit. So, sa meditation, ina-analyze natin yung katawan natin, pinapakiramdaman natin yung katawan natin, nire-relax natin yung isip natin. Sa meditation, pwede din tayong mag-play ng music, yung mga nakaka-relax na music. So, ayun. Yun yung meditation. Ganun yung ginagawa kapag meditation. So, naintindihan ba yon sa mga hindi nakakaalam ng meditation? Ayan, Justin, alam mo na ba ngayon kung ano yung meditation? Yes po, teacher. Okay, so next tayo. So sa pananahimik, pwede rin tayong makinig sa tunog ng kalikasan. So 'di ba, meron na tayo sa mga YouTube, sa mga Spotify. Yan, meron tayong mga available music para sa yung mga music na nagbibigay ng tunog ng kalikasan. So nakaka-relax din kasi 'yon. So 'yun yung pwede nating pakinggan.
And last, paggawa o pagbasa ng magazine. So, ito, hindi lang magazine yung pwede nating basahin. So, kung ano yung for example, may mga libro kayo na gustong basahin, fiction man yan, o kung anong genre ng libro yung gusto nyong basahin. Yan, pwede nyong basahin yan kapag nananahimik kayo. And last, sa pananalangin, ayan, panalangin bago kumain at pagtapos kumain. So, ayan, pwede natin gawin yon, yung nananalangin tayo bago at pagkatapos kumain. So, bago kumain, nagpapasalamat tayo sa pagkain, ganyan. And then, sa pagkatapos kumain, ganun din, nagpapasalamat tayo na nabusog tayo sa hinandang pagkain. At huli ay ang pagsasagawa ng devotional prayer. So, merong mga relihiyon na mayroon silang devotional prayer. So, meron silang mga notebook or mga libro, tas doon nila sinusulat yung mga reflection nila sa verse, sa Bible verse, or sa mga verse na para sa araw na nakalaan para sa araw na iyon. So, naiintindihan kung ano yung mga kilos o gawain. So, hindi lang ito yung mga kilos o gawain sa paglalaan ng panahon, sa pag-iisa, pananahimik, at pananalangin. So, ayan, meron ba kayong ibang idea kung ano yung pwedeng gawin sa kahit alin? Ayan, may nagtataas si Andrea. Hindi po siya sagot, teacher, pero question lang po. Okay, sige. Diba, teacher, parang meron pong mga tao na mga non-believer po, yung hindi po sila naniniwala. Plus, iniisip ko lang po kung applicable din po ba sa kanila yung mga practices po na nabanggit niyo po, teacher. Sa pananalangin ito, tama? Sa lahat po. Okay. So, sa mga non-believer o yung mga hindi talaga naniniwala, applicable sa kanila yung pag-iisa at yung pananahimik. Ngayon, sa pananalangin, dahil nga wala silang pinapaniwalaan, ang applicable sa kanila ay yung manifesting. So, nasagot ko ba yung tanong, Andrea? Opo, teacher. Thank you po. Teacher, time's up po. Okay. So, ayun. So, doon nagtatapos yung araw natin. So, sana marami kayong natutunan para sa araw na ito. Ayun, maraming salamat. Teacher, pwede na po ba mag-leave yung mga students mo? Ayan. Students, pwede na po tayong mag-leave sa meeting, and thank you po. Thank you so much sa pag-attend nyo sa meeting na ito. Ayan, pwede na tayong mag-leave. Hindi na po kayo magpipicture. So bago tayo umalis, no, pwede ba tayong picture bago umalis yung mga yung mga mag-aaral natin? Pwede ba tayong mag-picture muna, no? Ayan. So, pwede bang mag-open cam din yung iba? Ayan. So, yung iba, pwede bang mag-open cam yung iba, no? Para makapag-start na tayo. Mag-take ng picture bago tayo magpaalam sa isa't isa. Ayan. So, marami na ako nakikitang naka-open yung camera. So, how about the others? Okay. So, sige. Take na ni Teacher Cha yung yung picture natin. So, 1, 2, 3. Okay, isa pa. One last. Okay, thank you. So, ayan, maaari na tayong umalis, no, mga mag-aaral. Sobrang
thank you sa pag-attend niyo sa ating klase. Mag-iingat kayo. Thank you. Bye po. Thank you po. Hello po, congratulations teachers. Thank you po. Sino po gusto mag-start sa postcon po? Siguro ako na lang sa Sige. Sige po. May ano po ba tawag nito? Avoid po ba? sa avoid muna siguro. Sige. Wait lang po. Ayan. So, for the avoid, ang nilagay ko, unang-una, since your topic is about prayer, you should have used an inclusive prayer. Much better if gumamit ka ng nung lang, yung sound lang, tapos sabihin mo na manalangin tayo ng ating sariling panalangin. Kasi yun, okay siguro kung yun, kung hindi ito about sa panalangin or prayer, ganyan. Pero kasi your topic is about panalangin. So, much better if naka-connected na. And then, ayun, yung pinakamahaba kong siguro is your IMs for motivation feels too short-lived and do not feel rewarding. Especially there's a reveal all button. Much better if this was a puzzle and students were to arrange them instead of possibly clicking the tiles just to rebuild the picture. Your students are grade 9 too. So it should be on higher order. Ayun lang ang naramdaman ko doon sa may motivation. Masyadong hindi siya rewarding at the same time. Although okay na short lang siya, very short talaga. Pero yung the way na mismo parang meh lang yung feeling ganun. For the continue naman is affirming si teacher, lagi niyang kino-compliment and ina-affirm yung mga sagot ng students niya. Tapos yung the way she speaks, she's very natural. Though it included na siguro yung voice niya, how she talks to students. Pero I guess yung mismong way niya ng pagsasalita, yung chosen words niya, yun mismo yung parang very teacher-like. And she is always strict with the time. Nire-remind niya kung ilang oras na lang, yan. And for kay teacher, kay teacher Pia, yung avoid is, ayun nga, nilayout mo na lahat ng concept without explaining the definition beforehand. Wag po nating kakalimutan na kapag nagbibigay tayo ng concepts, always po una ang definition. Kaya sa outline ng ating LP, dapat andun yung definition ng mismong concept. Hindi po tayo dediretso sa kahalagahan. Firstly, dapat maintindihan ng students ano yung topic, what the topic is all about. And yun yung lagi kong sinasabi na reading is not the sole or only way of getting interactions from your students. You can get interaction from students by asking them questions like, have you experienced this? Or what's your take on this? What's your insight about this? Kasi kapag ginagawa nyong reading lang, babasahin nyo lang as your sole interaction, boring po ang klase, masyadong teacher-centered. Baka yung iba, nag-TikTok na, nag-Facebook, kasi gagawin lang naman nila, babasahin lang. And yung yung isang problem din is walang distinction yung mga IM. So siguro napagkamalan ni prof na hindi gumagalaw yung IMs kasi walang distinction lalo dun sa colors. Yun. And ayun, sa continue naman, good yung online classroom management ni teacher. Very firm siya na she always goes back to the house rules na dapat open cam, kung may tanong, dapat mag-raise ng hands. And very in character si teacher kasi pati si prof,
tinawag mong Nonita. So, sabi ko, nilagay ko dito na you don't let external circumstances affect your current state kasi very in character. And yun, very enthusiastic din si teacher to answer questions na nagbibigay ng students. And yun lang, teachers, congratulations po sa inyong lahat. Thank you po. Hello, so ako naman po next. Sino po yung una? Si Charlene na lang ulit. Okay. So, ayun, hindi ko na i-mention yung mga na-mention ni Ja. Pero ayun, so a-assume ko na avoid na lang din yung gusto niyong una. So, una is yung sa audio, yung sa prayer, di ba nung una hindi gumana yung audio. So, siguro if times like that happens again, much better na basahin nyo na lang para hindi siya time-consuming na nyo, parang i-wait nyo pa. And then, ano ba yun? Siguro both sa inyo, no? Yung parang seamless transition na hindi sasabihin na ito may next tayong gagawin. Baga, I think may mas better transition pa. And yung word fillers na kasi medyo pansin siya kapag naririnig mo dahil paulit-ulit. And then, ayun, kapag walang sumasagot, kunyari, dun sa mga questions nyo about sa activity or sa other part of the lesson, I think much better na i-rephrase nyo siya kasi baka hindi lang naiintindihan ng students or may mas better, kumbaga, may mas better na question para makuha nyo yung participation nila. And ayun, nakuha naman niya yung value, hindi lang siguro hindi lang yung word na madala salin, pero yung thought nandun na sa mga sagot ng students. And yung instruction sa Zoom, siguro mas okay na Tagalog, yung sinesend na, yung reminders. Ayun, kasi parang nasa meeting ako ng org. Pero since students, mas okay siguro na Tagalog and reminder students na laging buksan yung camera, ganun. For the, continue, ayun, si teacher very jolly siya, yung voice niya, and kagaya nga nung sinabi ni Justin dun sa positive reinforcement, no, parang si teacher, hindi siya madamot, and yung gusto ko doon, yung sincere siya, kasi yun yung namin sa FS, minsan kapag too much ka na ng positive reinforcement, parang nagiging na siya, yung hindi siya sincere na, okay, mahusay, mahusay. Parang binibigay mo lang. Pero yung kay teacher, no, parang ramdam mo talaga na sincere yung mga sinasabi niya na napakaganda ng sagot, magaling, ganon. And ayun, nagustuhan ko din yung parang may isang tanong si teacher na kinontextualize niya sa students na ang una niyang tanong ay, ano ba yun, wait lang, paano tayo nagdadasal or paano nagdadasal? Tapos tinanong niya kung kayo, paano kayo nagdadasal? And I think dahil doon mas madaming sumagot dahil kumbaga parang mas na-process nila yung question na, oo nga ako, paano ako nagdadasal? And ayun, yung mga technology, though yung comment kanina ni Justine, ayun nga. Pero ang maganda naman doon is easy to access siya. Like mabilis siya nag-load and hindi na rin kailangan mag-sign in. Ayun. So congrats, Teacher Charlene. For Teacher Pia, yung sa color scheme ng PPT, masyadong dark yung violet. Ayun. Tas siguro maganda na medyo mas kasi yung nasa gitna lang yung table, mas ano ba yung term doon? Widen para mas malaki yung text. Ganon. Or pwedeng may mga pictures. Ganon. Pero yung color scheme, ayun, masyado siyang dark. So siguro pwedeng mas lighter color na yellow or green kasi yun yung lagi kong gamit. Ayun. So, ano yun? Ayun, nung may nag-ask din, yung sagot ni teacher sa inask na yun, nalimutan ko na yung question, is hindi siya sure, no? So siguro pag ganun, mas better kung sasabihin ni teacher na parang, I'll get back to you, research ko muna or i-search ko muna. Kasi yun din yung sa amin sa FS, parang, ano ba yun, recommendation na kapag hindi mo talaga alam yung sagot, sabihin mo na lang na babalikan mo and syempre, babalikan mo talaga, parang i-search mo muna, you will search on that matter. Ayun. Tapos, siguro ayun, better time management kasi medyo napatagal siya ata sa discussion. Kaya hindi na ata siya nakaano dun sa application part. Ayun. Ang maganda naman kay teacher, ayun, nagtatanong siya para ma-engage yung learners and
na very inclusive siya na kung sino man yung pinapaniwalaan, not since assuming na hindi naman lahat ng students have same religion. And ayun, asking students question related sa discussion, though medyo kulang pa nga, no? So I think better to ask questions or pwede sila yung tanong mo kasi baka may idea na sila sa lesson na ba't to kaya mahalaga since alam na nila yung definition nito, mga ganun kasi baka may alam na din sila. And ayun, giving examples or situations para mas maintindihan ng bata yung discussion na nagbibigay si teacher ng kunyari siya nagigitara or ways niya, I think, to meditate ba or something like that. Pero I think maganda din doon kung gagamit ka ng examples na contexted sa grade level or sa grade 9. Ano ba yung mga ginagawa nila, ganun. And ayun, sagot din naman ni teacher yung question ko kanina about non-believers na pwede nga naman yung pag-iisa saka yung, yung pag-iisa saka yung isa, no, if you're a non-believer. And nag-ask din si teachers kung mayroong clarifications after the discussion, which is very good since baka may tanong yung student. So, ayun lang. Congratulations, teachers. Thank you po. Avoid muna. Sige, yung start tayo kay Teacher Cha. Rinig ba ako? Oo, rinig naman. Kay Teacher Cha. Yung pag-send nung link dun sa Motivate, tsaka sa Motivate, nag-take siya ng too much time. So, siguro dapat pag ganun yung mga links nyo or anything na need nyo isend sa chat box, meron kayong naka-open na docs tapos naka-paste lahat doon para ang tawag doon? Para mabilis na lang siyang mape-paste. O kaya, halimbawa, pwede kayong siguro magtulungan na sisend na lang sa ni Teacher Pia sa direct message, tapos kaka-copy-paste mo na lang. Tapos, maganda na nire-remind mo sila na ilang time na lang yung natitira. Pero, mas okay kung may timer din na naka-display sa screen para mindful sila sa oras. Tapos, yung dun sa IMs nyo, tingin ko kulang talaga siya ng graphics, ganun, pictures. Kasi parang lalo dun sa motivate activity or I think overall, para makukuha mo pa rin yung interest ng learner. Kasi hindi matatanggal yung mata nila sa screen kasi attractive eh. And yung always calling on King. Parang si King yung madalas mo nun tawagin. Tapos may time na naka-raise hand si Jillian. Dapat siya yung tinawag mo nun. Tapos parang instead na antayin mo kung sinong mag-raise hand, tawag ka na lang ng student kasi parang yun din yung isa sa nagtatagal pag aantayin mo sila mag-raise hand. Tapos yung dun naman sa layout ng instruction sa Nearpod, dapat siguro naka-bold yun kasi parang ang plain lang din tignan ng text. Tapos naka-bold, naka-caps lock or underline kung ano yung ilalagay nilang sagot kasi parang ang sabi doon na parang dapat nga tukuyin kung angkop o di angkop yung ginawa sa sitwasyon. So parang yung student pwedeng malito, ano dapat ilagay? So siguro yung word na angkop or di angkop, yun yung naka-bold. Tapos ayun, dapat siguro gumamit din kayo ng background para mas ma-feel na classroom, informal yung klase nyo ngayon. Tapos kay Pia naman, yung sa lesson, sana bolder yung font, bigger yung font na ginamit mo para alam ng mga bata, ito yung pagbibigyan ng focus ngayong araw. Tapos yung bago ka magtatanong sa students mo, babasahin or itatakil mo muna kung ano yung nasa slide. Kahit siguro ilang sentences, brief. Tapos, pwede mo na sila dun tanungin. Pero wag mo din masyadong asahan na mapapalawak nila yung sagot na nila kasi nga parang start pa lang, introduction pa lang ng lesson mo. And bago ka mag-proceed sa kada topic ganun,
itatanong mo kung clear ba. Pero ginawa mo naman siya nung huli na. Although nung sumingit nga si prof, tsaka mo lang siya naitanong. Tapos, hindi ko alam kung sa akin yun, sa laptop ko, parang medyo, ano, mahina yung boses. Tapos, yung reminder din ni prof kanina na dapat nagcha-chat kasi siya sa akin na parang tinatanong kung may iba pa kayong slides na ipapakita. Akala niya iisang slide lang. Akala ko din actually. So, dapat meron kayong ginawang something dun sa mga table para alam yung pagkakaiba kasi baka malilito din yung student eh. Tsaka syempre, i-make sure niya talaga na attractive sa paningin yung PowerPoint para meron silang halimbawa, ito sa slide na to, para sa kahalagahan ng pagdadasal. Meron silang matatandaan na, ito yung ano eh, nakalagay dun sa kahalagahan yung slide na may ganitong picture. Ganun. Tapos, yung dun sa, yun ba yung sinabi sa inyo na dapat naka-table siya? Okay. Siguro, kahit maliit na picture or like mga elements or icons lang para ayun nga, mas attractive pa rin. Tsaka para hindi siya nakakalito na akala iisang slide pa rin. Tapos may typo din dun sa isang tape. Ayun lang. Tapos, ayun. Okay, so continue naman tayo. Nagawa ni Teacher Cha yung sa pag-state ng objectives and class rules. Tapos pareho yung presentable, clear yung voice, and hindi niya consistent siya sa pag-check up kung na-access ba ng students yung link. Tapos na-utilize din yung reaction buttons. Maganda yun. Tapos ina-affirm niya din yung ako yung sumagot na tama, ito yung picture, nagdadasal. Tapos tinanong niya pa kung yung ibang students nag-agree ba sa sagot ko. And chine-check niya nga rin kung lahat ba ng student natapos yung activity. Kay Teacher Pia naman, yung pag-consistent na reminder ng pag-on-cam tsaka pag-change ng name, kahit sa chat box, maganda rin yun. Tapos yung pag-give ng example sa word na manifesting. Tapos, ina-entertain mo din yung mga questions ng students mo and gumagamit ka ng hand gestures, nakikita ko yun. Tapos, yung pagsabi mo ng own experience mo about sa pagbili ng guitar, maganda yun kasi parang magkakaroon ka ng rapport sa students mo, mas ma-feel na close kayo kasi nagsishare ka ng about something personal. And yung mga unfamiliar words, kina-clarify mo din, kagaya nung sa manifesting and meditation. Tapos yung pagbibigay mo ng resources sa kanila, like yung sa Spotify na pwede silang makinig. Ayun lang, thank you, congrats! So thank you sa mga teachers natin and sa mga evaluators natin. So si Prof naman ay sabi niya i-call na lang daw niya kayo for post-con. So siguro magbigay na lang din ako ng few pero more on kasi yung naabutan ko lang ay yung kay Teacher Cha. So kay Teacher Cha naman, minor lang naman yung sa part na sinabi mo bago tayo manalangin. Tapos na yung prayer as in katatapos lang ipapresent mo na sana yung objectives. Ayun, napansin ko. And then, mag-smile ka more often. Di ko lang kung ano, iniisip mo kung ano yung kasunod or nanenervyos ka. Pero ayun nga, halata siya sa mukha mo. And ano, tapos is na pangalawang class rules, may S. So ayun, it should be rule lang. Ano yung pangalawang rule natin. Tapos, dun sa mga instructions naman, pag naka-present na yung instruction mo sa screen, wag mo na siyang basahin. I-direct mo na lang kaagad ano yung pinapagawa mo para hindi na siya repetitive. And then, ayun nga, yung motivational activities, nag-consume siya ng masyadong time. Kaya rin nung last part na is pinapastop na since ayaw din ni ma'am na sumobra ng 1 hour. Unfair nga daw din talaga sa mga face-to-face natin. And then for my continue naman, very teacher-like si Teacher Chano. And then napaka-welcoming niya yung approach niya sa mga students every time na nagtatanong siya. And then na-establish naman niya yung objectives and yung preliminaries niya. So kay ano naman, kay Teacher Pia naman, yung repetitive na fillers mo na ayan, ganyan, pag transitionary mo na word. And then,
natagalan ka nga doon sa unang tanong na nagtatanong ka 'di ba ng sample na pananahimik kaya nag-interrupt na si ma'am. So maganda yun na yung suggestion ni ma'am na nakuha natin na puwedeng i-define mo muna tapos magbigay ka ng own example mo and then after that sabihin mo na, "Maliban sa mga nabanggit ko may mga maidadagdag pa ba kayo? Ano pa yung mga halimbawa kaya na naiisip niyo?" Gano'n. And then for my continue naman, ano ka rin very approachable and teacher-like ka rin naman. However, ayun nga dahil nga grade 9 yung students mo, I think dapat mas tumaas yung level ng pag-ano, pagtuturo mo, ayun. So overall, I congratulate you and ayun, makakahinga na kayo. Hinga-hinga na dahil tapos na ito. And ayun, may mga sasabihin pa ba kayo like baka may gusto kayong i-share or sabihin sa ating evaluator, wala naman na? Wala na, okay. Yun na lang Sige. siguro sa pag-attend po ninyong lahat or yun sa mga evaluators and kay Teacher Hannah din. Thank you. Okay, thank you rin. Thank you rin sa mga evaluators natin. Ayun, congrats! Kumain na kayo. Thank you po. Congratulations, teacher. Thank you. Congrats. Ate Cha, Bakit? stop recording mo na po. Wait lang.